Okay guys, nandito tayo ngayon sa ating shoot, which is nandito na tayo guys sa Malolos. Again guys, marami na tayo na shoot na mga evolution. Pero so far, ito yung pinaka-wild na nakita ko. Damn! For comparison guys, tignan mo yung ano na ito guys, oh. Grabe, isang kamay. Damn, parang galit na galit eh. Parang ready na dumonat dito mamaya eh. Oh, pumunta ako dito sa Bulacan para i-share sa inyo yung mga... Kung gusto nyo man mag-buo ng ganitong evolution, makakuha kayo ng tips, Papi, no? Papi, ito pala yung owner, si Smokey Nagata. Papi, kamusta? Anong pangalan natin? Ray. Ray. Papi Ray, kamusta, Paps? Okay lang. Anong sasakyan to, Papi? Evolution 6 na heavily custom by Extreme Motorsports sa taga QC. Si AJ. So Papi, for sure, nagsimula to somewhere, no? Kasi hindi... Yes. Parang ang daming nakalagay, no? Yeah. Inumpisahan ko siya na pinalitan ko yung ECU. So, nagpalit ako ng Evo 5 na ECU that time. And then right after that, mga minor lang yung mga pinalitan ko. Like yung Brembo yung Brembo na, na calipers, yan. Yun, after that, nung medyo okay na ako, sabi ko, sige, medyo nag-aalangan ako sa engine. So sabi ko, pero di ba 4G60 treated naman? Kasi yung tagal na luma. So hindi ko alam kung ano yung parang status ng engine, kung okay pa ba siya. Kasi since nag-upgrade ako ng ECU, hindi ko alam kung kakayanin ng engine kapag nag-tune. So sabi ko, kesa naman na ganun, nag-rebuild kami. So technically, bumili kami ng bagong block. Na rin kami ng tawag dito ng Manley piston and Conrad and everything. And then pati yung top, as in binuo namin siya na Eh di siya, Paps, no? Parang, kasi sa makikita ko pa lang sa itsura, ang dami niya ng ginawa, no? Maproseso pala yung pag ganito. Actually, gradually, hindi naman siya yung isang biglaan. Yun yung muna. So, lahat nung mga upgrades, dati kasi nung nakuha ko yon, stock lang yung bumper, stock lang yung, tawag dito, yung wing sa likod. So, ang ginawa ko, tinanggal ko yun, nagpalit ako ng wing, palit din ako ng can-side na bumper and everything. In-enjoy ko lang siya, and then eventually sabi ko, I think this is the right time na ko na siya, full custom ko na yung buong body, which is ito yung kinalabasan. So lahat ng yan, design yan namin ni nung builder ko. Gawang dito sa atin sa Yes. Pilipinas? Ay, okay. So kami yung nag-design ng bumper, yung fender sa likod, yan. So lahat. Lapad, Paps, no? Sobra. Grabe. For comparison guys, yung mga normal na kotse nasa lang, no? Mag-ilan ang stock tires ng Evo? Para siguro mga 7 or 8. By Ganun 8? yung lapad. At this one is 9.5. 9.5. Tapos 265, 35 guys. 18 inch. Yun. 18. Tsaka maganda sa kanya guys. Paps, no? Maganda sa kanya. Lowered, tas ang lapad, no? So guys, tingin nyo gano'ng kalapad to. Damn! Ito yung kamay natin. Lapad, tsaka bastos, Paps, eh, no? Bastos. Parang ito yung mga nakikita ko sa mga yung mga video games, no? Oo. Doon ba kinuha yung concept o hindi? Not really. Parang chop-chop yung mga kinuha namin. Yung likod, parang kinuha namin ng ng Rocket Bunny ng R35. Ito, wala kaming makuha, pero may nakita kami na Evo 7 na maganda. So ang ginawa namin, kinuha namin din yung concept na yon. Yung putol? Dito, oo. Ayun siya guys, so parang may paloob, no? Kasi mas para sa akin parang mas aggressive tingnan pag kita yung gulong. Yung gulong, no? Lalo na pag nasa likod. Grabe guys, tsaka yung front end, tignan nyo naman. Damn! Of course, may mga downside din siya. Kasi yung maputik. pag umuulan, as in lahat nung talsik pataas. Which is yung kung nakikita mo sa F1 during rain race nila, paangat yung mga tubig. Ganun din talaga? Siya. Oo. Kung makikita nyo lang guys, kung gaano kalapad talaga to. Lapad nyo. Papi, kunwari, no, ang stock na Evolution, hanggang saan lang? If I'm not mistaken, para mga ganito. Mga ganito? Oo. So nagdagdag tayo ng mga approximately ng Mga 50 pa. 50 mm. Oo. Tanong ko, Paps, kasi syempre dinrive mo to from before, no? Ano nagbago nung mas lumapad yung tires? Mas siya, pagdating sa cornering, mas stable. Kasi lumapad yung wheel balance, yung wheelbase mo di ba? So, mas stable siya. Tapos, of course, kasama na din yung yung suspension na kinuha din namin. It's not very cheap, pero yun nga, isa rin yun. Sobrang gumanda rin yung ride niya. Okay. Hindi siya matagtag.
Ganon. So, adjustable pa. Maganda yung engine bay nito. Pwede ba makita? Yung engine bay nito, Ano kayang cool? Based sa color guys, violet. Parang violet. Feel ko violet. ano siya, ito yung long lost na kulay ng Evolution na electric blue. Pagka may mga ganito-ganito na guys, nakakaiba na to eh. Ang daming mga nakalagay na ano. Medyo madumi. Ito ba yung honest bang madumi to? Hindi. Hindi kasi nagagamit eh. So, yan. Init dito ha. Puro blue din eh, no? 4G63 turbo na fully built, top and bottom. So, yun. As you can see, yung fuel rail, hindi na yan stock. So, ano na yan, mas malaki na siya kaysa compare sa stock. Tapos yung fuel filter, nagbago na din. Naglagay na rin kami ng mga clutch cans. And then, yun, pati yung pipings for the turbo. Kamusta yung takbo nito nung simula siya kumpara dun sa before? Ang laki ng pagbabago. Kasi nung nakuha ko yung dating Evo 4, syempre, parang hindi nga ganun kaano yung ano niya, yung performance no. So nung na-build namin yung engine, ang tansya namin, ang target talaga namin is 350 kasi right now yung turbo niya is Evo 9 lang na 80 series, and then yun, basically pa rin siyang stock. Nung nag-dyno kami ng last time, 350 wheel horsepower, tapos 315 torque. So hindi masyado naglalayo. So may sipa to, no? May sipa. May baon talaga. Kahit Evo 9 turbo lang siya. Although, pagdating kasi sa top, parang hingal na yung turbo. So, hindi na kaya. Yun, parang nagpa-plan pa ako right now kung magpapalit nga ako ng turbo. But for now, yun, hindi muna siya pinapalitan din. Kapag ang tawag dito is coil on pack. Tama, no? Coil on pack. Kasi iba na yung itsura, eh, no? Oo. So, ano ang pinagkaiba ng coil on pack sa mga normal na high tension wire? Ito kasi, wire? ano na, yung sa stock kasi parang hati siya. Kumbaga may main, tapos parang may isang wire lang siya papunta doon sa isang wire. In terms of longevity kasi bumibigay din yun eh. So meaning, pag bumigay yung isa, possible bumigay yung main na, possible na mawawala na rin yung isa. Lalo na pag high rev talaga. No? Oo. So, and this one, individual siya. Oo. Ito yung mga ginagamit sa mga Honda rin yan, Pops, eh, no? Oo. Mga kare-kare na yan, eh. Papi, sa gulong, ano tayo, Sport RS? Sport RS na Westlake. Tingnan nyo yung sa sobrang hindi na kinaya, si Mr. Offset tinawag na. Yan, oo. Okay, para Mr. Offset yan. Mahal yan, Pops, no? Mahal. Magkano siya yung Mr. Offset? 40K? Parang mga ganun na ata, mga 35 to 40K. Akala nga nila daw, ilalagay sa SUV. Dito pala nilagay, no? Grabe guys, so wild naman eh ito. Damn. Tsaka hindi siya, honestly, Pops, mayroon kasi mga kadiri na body kits eh, no? Alam mo yung parang pangit ng gawa. Pero ito, parang... Ito, pulido. Pulido, man. Ang nangyari is, inabot kami ng almost a year dahil lang dito sa mga body kit. Kasi ang nangyari, i-design namin, huhulma, tapos habang hinuhulma, si AJ, syempre, tinitingnan niya. Tapos maya may isip siya, ay palitan natin, mas maganda to. Tapos bukanin niya ulit, lalagyan niya ulit. Tapos hanggang sa, yun, nakuha namin yung perfect niya na hindi yung masyadong tawag dito, OA na design. At saka may may purpose. Yun yung number 1 eh. Kaya binuo namin yung ganyan na kit. Tsaka ang haba oh. Gano'ng kahaba to? Parang 71 inches, 72 inches. So parang pang Evo 10 siya na lapad. Lapad nito guys oh. Siguro ang binili lang namin dyan is yung diffuser, which is pang Evo 9 na diffuser, oo. Guys, nilikod na ito. Papi, pwede tayo pumasok sa interior. Sige. Silipin natin. Okay. Dito sa interior natin, Pops, parang na ito ang daming nangyayari. Tsaka masikip. Oo. Hindi naman sa masikip. Parang, basically, yung interior, stock pa rin. So, stock? Taga-asa yung stock dito? Hindi, I mean, tawag dito sa dashboard, same pa rin. Pero ang nangyari lang is, naglagay lang ako ng mga gauges, of course, dun sa AFR natin, water temp, yung oil temp, at saka oil pressure. So, dami. So ito yung analog ng dashboard, ng AC. So yung mga nandito, tinanggal namin, pinalitan na lang namin yan. Pero binagbutas kayo ng laki o hindi? Same hindi, pa rin same lang siya, pasok yan. So, ayun. May aircon pa rin siya. So,
technically street ano pa rin siya. Kahit bare siya ng ganyan. Tsaka hindi ko napansin, ganun pala kalapad yung ano guys oh. Tsaka carbon lahat, Paps, no? Tama? Lahat in-house ginawa. Grabe. Sino ulit ang gumawa nito, Papi? Si Aldrin ng Extreme Motorsports. Extreme Motorsports. Damn. Meron din siya na ganito, pero GSR na Evo. Two-door. Two-door. Na Evo. Okay. So, ganito rin siya kalapad. Tingnan mo, upuan, oh. Naka-brom. Tapos may roll cage, Paps. May GoPro. Shoutout kay GoPro. Tsaka sa likod, guys, wala nang laman. Wala na. Tinanggal na Naging talaga. Civic. Papi, pwede ba ako umupo dito? Oo, sige. Walang problema. Upo tayo. Ako, dito ako nahihirapan sa mga bucket seat na to eh. Ang problema lang talaga, hindi na siya adjustable na pwede ilayo. Talaga? Kasi dahil dito, tumatama na. Tapos itong shifter, anong tawag dito? Ito yung tinatawag na quick shifter na ni IRP. Nagpalit ako kasi parang nagkaroon na ng issue yung yung stock ko. So parang sumasabit na siya. So ang ginawa ko, bumili na ako ng aftermarket na K-tune, no? Pero yung shifting niya normal pa din. Normal pa rin, 1, 2, 3, 5 pa rin siya. Oh, iksi, grabe. Grabe to. Tapos adjustable din, syempre, of course. Depende sa'yo kung gusto mo ba ng isang ganyan Ay, ng ganun. Primera or gusto mo na mas malaki. Yan, pwede pa siyang yan. Ay, okay. Paano, Paps, kung nawala yung nilipad gano'n? Okay lang din. Wala namang problema. Sikip, no, Paps, no? Oo, masikip. Kahit ikaw nasisikipan ka din. To be honest, yung leg room ko dito, hindi ito talaga yung ko eh. Kasi Gusto. matangkad ako eh. I'm 5'11", 6 flat. So, dati kasi mas usog pa ako banda rito. Ngayon, ayun, nasanay na lang. So, medyo mahirap pagka nag-heel and toe. Hindi ako makapag-heel and toe ngayon. So, ayun. Papi, pwede natin maikot to. Oh, sige, pwede. Subukan natin i-drive, guys. Okay. Excited daw rito. Tara. Okay, guys. In a full view, tignan nyo gaano kalaki to. Damn. Papi, iba na yung tunog niya, no? Safety first, no? Ano kami nangyayari, no? Yan, all goods. Papi, hindi na siya pwede pa rin ipan-daily to. Pwede pa rin, oo. Although yun nga, pagdating sa tawag dito, sa kilometer per liter. Malakas na? Oo. Hindi na siya ganun ka-friendly. Masakit na. Pero ito, fully built na siya, kumbaga. Fully built na. So truck, ano siya? Saan mo ginagamit yung ganito? Sa drag, sa truck? Usually truck, time attack. Yung build nito is pang time attack talaga. So, unfortunately, hindi ko pa siya naisasali netong mga nakaraan kasi nga may mga issues ako na kailangan i-resolve pa dito. So, yun. Pero pag na-resolve na yun, bala kong sumali sa mga time attacks. Pero pang drag pwede rin? Pwede rin sa pang drag. Pero yun nga lang, tawag dito, parang sayang eh. Kung itong dadrag mo yung ganito. Okay. Mabait pa siya. Mas maingay pa yung jeep, no? Pero pagka binirahan ko siya, Damn! What the fuck? yun yung medyo demon niya side niya pag pumalo na yung boost niya. So ilan ang boost natin? Boost na, ang maximum nito is 26 right now. 26. Doon na nakapapagod yung yung Evo 9 na turbo ko. So ayun, pag napalitan siya ng turbo, pwede namin siyang ng hanggang 28. There was a time kasi nung kalalabas lang nito, hindi nag-open yung gate, napaabot namin siya ng 30 PSI. 30? As in kinaya ng engine. So ganun ka-reliable yung build nung builder ko. Tsaka tuner ko rin yun at the same time. So mga ganitong sitwasyon, guys, kailangan naka-seatbelt na tayo. Sobrang nakakalula. Even yung
3.5. 354, mga ganun. So sobrang aga. Ang aga nga eh. Sobra. Galing ka pa sa parang galing kang 2K eh. Oo. Ganun siya kaya nagustuhan ko yung build nito kasi sobrang liks eh. Hindi yung tipong na parang ang tagal-tagal Oo, may pangit yung ganun eh, no? Tapos parang pag low gear ka, pag inapakan mo, ganun eh, no? May ganun siya. Ito, diretso agad, no? agad. Na top speed mo na ng 180 to, Pops. More than. Nabali na yung needle. Ganun. Napapagandang ko naman. Pero hindi ba siya nun? Wala pa ako sa... Sagad talaga. Sagad talaga ako. Ilan ang sagad na first gear nito, mga ilan? Ang first gear nito kaya mag 8.5 na RPM. Tapos sa third gear nito kaya mo mag 140. 140. Oo, sa third gear. Grabe. So guys, pag nakasakay kayo rito, kung anong naririnig nyo, wala siyang maingay na exhaust, no? Wala. Parang narinig ko lang talaga yung LSD ba yung narinig ko, yung turbo? LSD yun. LSD, no? Parang airplane eh. Bago natin ituloy ang ating video, gusto ko muna i-announce sa inyo na favorite nating betting site, which is si 1xBet, is meron na silang application sa inyong Android and sa inyong iPhone. Meron na sila sa App Store and sa inyong Play Store para sa inyong mga phone. Kasi dati guys, website lang sila nag-ooperate. Ngayon, may sarili silang application sa phone. Tsaka maganda rito, dahil syempre meron na silang App Store, meron na silang mismong application sa phone, makakapag-deposit na kayo using your GCash account. So, syempre, sa time natin ngayon, lahat na tayo meron GCash. So, mas pinatali ng 1xBet yung pagbebet natin sa mga laro. So, paano nga ba download yung 1xBet guys? So, syempre, search mo lang sa App Store or sa Play Store mo, 1xBet, tapos lalabas tayo. Ang maganda dito sa 1xBet, kapag new player ka pa lang, pwede mo gamitin yung promo code natin na Rich Potato. Lagi mo lang mamaya, papakita ko sa inyo kung paano gumagana. And again guys, $100 to hindi to 100 pesos lang, dollars ang pinag-uusapan natin. Click nyo lang yung link nasa baba, comment section down below or nasa description, tapos mapupunta kayo sa page na to. So tara! So napakadali lang mag-register dito guys. Siyempre click nyo lang yung green sa taas, register. Tapos sa code dito may lalagay yung phone number mo. Ito rin yung gagamitin mo pang login mo. Tapos dito nyo magagamit yung Rich Potato na code. Siyempre $100 yan guys na bonus, di yan pesos, dollars yan. So napakadali lang mag-register, makakapag-bet ka na agad. So siyempre kailangan mo maglagay muna ng pera para makapag-bet ka dito sa betting site. Kaya siya betting site, diba? So maganda sa betting site na to, sobrang daming laro. Siyempre meron ditong football kung fan ka ni Messi o ni Ronaldo. Tennis, meron din. At siyempre yung paborito ng Pinoy, hindi mawawala talaga dyan yung basketball. Pwede ka tumaya dito, NBA, PBA, at kung ano-anong liga pa. Yun ang maganda dito sa 1xBet, sobrang daming varieties ng mga laro. Sobrang user-friendly ng app na to, so hindi ka talaga malilito, hindi ka maliligaw. Subukan nyo na tong 1xBet, wala namang masama sa pag nagtatry. Alay mo, kayo na yung susunod na swerte. LSD yun, yung tumutunog na yun. LSD yun. Saglit lang eh, no? Sakit lang sa tenga talaga minsan. Pag ganyan? LSD. LSD kasi ganyan talaga ang tunog eh. Grabe. Hindi mo ba sinasagad yan? Wala pa. Parang half throttle lang yung kanina. Ano yung parang kada iba yung niya. Iba yung blow off. Parang ang dami niyang tunog. Ano siya, depende sa Sa apak. Sa apak, tsaka kung ilan yung boost.
Papi, kapag nandito ka sa NLEX, hinahamon ka ng mga tao. Ng mga kotse. Sinusubukan ka nila, gano'n. Meron. Pero hindi ka sabi ko, sige ko na magmauna ka na matulog siya. Yun naman ang mahilig makipaglaro sa ganito. Baga, alam mo na, mas okay na yung maging safe na lang kaysa naman ano ka pa ng aksidente, di ba? Tama, pero tama. Kung sa truck, sige, walang problema, lalamuin ko yun. Kasi sa ganito, ayaw ko talaga eh. Sabi, syempre, minsan dumadating yung point na mapagpatol din tayo, pero after that, most of the time hindi na. Tsaka wala, pag makita mo to, parang nakakatakot daanan no? Ganda na lang. MRIs pala. Papi, siguro yung downforce nito, grabe talaga, no? Oo. Dahil sa mga nakalagay, no? Yung bumper ko, wala naman ako nasasabitan or anything. Nung unang labas niya, nag-crack agad. So meaning, sa ganung kataas o sa ganung kabilis, sobrang bigat talaga Nung hangin, no? So ginawa namin, reinforce namin yung bumper. So ibig sabihin, talagang working yung Downforce. yung kit. May gamit talaga. Papi, sino gusto may shoutout pala? Shout out kay AJ